Mali pala eh. Lalo na yan si Chihuahua. Hindi ko pala nagpasin yan. Bakit? Hindi, totoo lang. Sabi nanay. Nay, huwag ka mag-alala. Dalawa na tayong biktima. Makinay! Isang nay! Bisino Tres, kinararangal ko na po ipakilala sa inyo ang tao at leader na kahit kailan di tayo iniwan sa laban ng pandemya. At taong galing sa Europe, subalit nagsumikap ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila. Ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme. Number 2 sa Malama, Yorme Isko Moreno Domingo! Nakatawa namin, sabi nanay. Nay, huwag ka mag-alala. Dalawa na tayong biktima. Noong araw, hindi ko rin alam yan eh. Naalala ko lang yan, nang nasa Cotabato ko, nagmo-motorcade kami. May sumigaw, "Kalma, Kalma! 2 joints!" Ay, kumanong din ako. Viral. Pero nakakapit na sa akin. Pero ito. Sigurado ako dito walang chemical. Magandang gabi sa inyong lahat. Nay! Mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga Batang Maynila, maraming salamat sa inyo ha. Alam ko, kanina pa kayo naghihintay. Pagpapasensya nyo na, nanggaling po kami ni Chichi Atienza sa District 4. At ngayon naman dito sa District 3. Pero maraming salamat, naghintay pa rin kayo. At ang balita ko, wala pa raw umaenga dito. Gutom na kayo? Hindi madala, nalipas din yan. At on behalf of the entire Yorme's Choice, dito sa community, pasensya na kayo ha, na istorbo namin yung daanan ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman matagal ito. Saka, hindi naman namin sasayangin ang gabi, oras, at saka yung pagtsatsaga nyong tumayo at makinig sa amin. Dahil hindi naman kami nagpunta rito para magdala ng masakit na salita, panira, or kwentong walang kwenta. Wala kayong maririnig. Dahil yan din naman ang bilin ko sa mga Yorme's Choice. Ang sabi ko sa kanila, mag-report na lang kayo sa taong bayan. Kung kayo naman first time natatakbo, sabihin nyo na lang yung gagawin nyo. Pagkayari, hayaan yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang gusto nila. Tama ba? O, meron bang masakit magsalita ito kanina? May masakit sa tingang kumanta, alam ko, sigurado ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako doktor, pero sigurado ako walang depresya tenga nyo. Walang depresya ang speaker. Pero, konti na lang apple. Konti na lang. Apple! Practice more. Sa mga nanay, tatay ko, sa mga senior citizen, I love you. Ayun ang pinakapaborito ko sa lahat. O nay, tay, mainit ang kampanya. Ngayon, kasama na sila ni San Miguel. Sumalangit ko ako. Hindi ako magtatagumpay nang walang tumulong sa akin. In fact, isa dyan ay si Boss Danny. Yan, hindi ko kinaila. Yan, hindi ko tinanggi. Yan, hindi ko kinubli.
bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman ang kanyang mga anak. For almost 20 years. Tingnan natin kung totoo ba. Tingnan natin. Kayo po ang musga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Pangapat, at ito ang unang-una kong tatanggalin pag nakabalik ako. Totoo po. Asawa ni ate. Bakit ko tatanggalin to? Dahil galit ako? Hindi. Dahil ito nagpahirap sa mga nanay at tatay natin, mga lolo't lola natin sa health center. Saan ka ba naman nakakita? Health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Isyan! Eh, paano kung wala ka cellphone? May cellphone nga, wala ka naman load. Eh, masakit. Hindi ka man mag-online. Paano na ang buto-buto? Iyari na. Kunin mo. Ayan talaga. Nahirapan ang tao dyan. Alam yan ang mga nanay at tatay nyo kasi kinausap ko na sila. Hinaing yan nila. O, ilan na? Si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Good for them. Hindi, masaya ako. Masaya ako na ako'y naging bahagi ng katagumpayan nila. At yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ay, tingnan ninyo. Maghanap po kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Kahit isa lang. Bakit wala? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko ang mga anak ko at inuna kong arugain ang kanyang mga anak. Ngayon, sila ang mga namaupo. Kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para umusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Tama ba? Eh, bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! ngayon, kung ang pagtanaw ko ng utang na loob ay hindi pa tapos at naniniwala naman akong hindi pa tapos dahil ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Ang pakiusap ko lang, baka naman kung pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh ngayon masama ba naman ba? Nabinggin ko yung panawagan ng taong bayan. Eh yung taong bayan ang nagsasabi at sumisigaw na, boom! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag mo masyado nakasabi. Baka masigawan din ngayon. Nagulat ako. Napanood nyo? Napanood ko din. Para akong sotang pinalaya sa bahay. Ito na bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Kung ikay may ginawa sa taong bayan na mabuti, dapat panatagan loob mo. Dahil kung ikay naging mabuti sa iyong tungkulin, iboboto ka ulit ng taong bayan. Nagagalit. Anong sinasabi nila? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Narinig ko rin eh. Sino kami sabi nun?
Napanood ko din eh. O sige. O dito, gusto nyo marinig ang sagot? O basta tayo dito, real talk lang ha. Walang siraan. Chill lang tayo ha. Enjoy. Really talking pero good Ako pati yung mga lola ko nakatuyo. Kung alam lang nila ano. Anong garo? Gar, ayos naman yan, Gar. Sige lang mo yung trompeta, Gar, ha? May chemical yan. Matanong ko muna kayo. Taas sa kamay na may anak dito. May anak. May anak kayo. Real talk. Pag walang makain ng pamilya ninyo, gagawa nyo ng paraan. Talagang? Ano? Iraraos nyo? Itatawid nyo? O yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Nung binoto ninyo kung mayor, noong 2019, wala ni isang beses kung ginawa na sisihin yung sinundan kong mayor. Wala. Walang iniwang pera sa akin, nag-move on kagad ako. Bakit? Eh, binoto nyo na akong mayor eh. Eh, di kargado ko na lahat ng responsibilidad noon. Tama ba eh? Hindi kayo nakarinig ng sisi, turo rito, sisi doon, sisi doon, sisi dyan. Wala. Nag-move on ako. Anong akong ginawa? Nilinis ko Maynila. Kinalawit ko lang ng mga Tolonges. Nagkagobyerno hanggang madaling araw. Bakit? Walang tostas yun. Puyat, pagod, disiplina. Bigla tayong naging modelo sa buong bansa. Lahat na nangyayari sa Maynila pinagagawa na sa buong bansa. Tama mali? Lumilipad na tayo, umaangat na tayo, bigla tayo nabundol. Nagkaroon ng pandemya. Tanong, mauhulaan ba nating lahat na magkakapandemya? Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Natatakot? Natatakot ang tao? Nangangamba? Magla-lockdown na? Baka sila'y mamatay sa COVID? Baka sila'y mamatay sa gutom? Ano sinabi ko? Pumanatag kayo. Sinabi ko naman to sa Facebook eh. Hindi naman ako nagkukubli sa inyo eh. Never ako nagkubli sa inyo. Lahat ng ginawa for the first time nakatikim ang Maynila ng mayor na pinaalam ang nangyayari at posible pang mangyari sa Maynila. Ano sabi ko? Tay, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo mga batang Maynila. Pag ako, wala nang mautangan, wala nang may bebenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatata sa kotokit, tambunting makaraos lang tayo. Sinabi ko yun eh. Ginawa ko yun. O ano nangyari? Ano naging epekto? Kayo! Hanggang mapagsadulo, kayo dyan sa Kodli, dito sa harap, dito sa Wakali, kayo mga testigo kong buhay, dahil ibang testigo kong patay na eh. Maragwa, nagka-COVID eh. Pero kayo mismo, makapagsasabi, kaya yung sabihin, nung panahon ng pandemya, walang naggutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Mayaman, middle class, mahirap. Per family, not household. Pati ang mga nandiyan dyan, lahat yan sila nagkaroon. May food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na may isang food box. Sama mali. 700,000 families in Manila. Yun ang kwento. O lagyan natin ang kwenta. 700,000 times 1,000 na lang per food box. No, magka? Patay na. Dami na zero eh.
700 million pesos. Buwan-buwan. Ilang buwan? 8 months. 8 times 7. Nagka-leche-leche. 5.6 billion. 5.6 billion. Chinicha, binuga. Lumipad na parang bula. Tama mali? Pero natikman natin. Naramdaman ba natin? Nahawakan natin? Nagkaroon ba tayo ng kapanatagan? Oh. Chicha pa lang yun. Hindi ko pa binabanggit yung 1,000. Nakaka. 5.6 plus 700 million. 6.3 billion pesos. Maraming pera? Marami? Malaki? O, taas ang kamay na may anak na nag-aaral sa public school dito. Public school. Ba naka-private kayo lahat? O, at least meron mga nagtaas. Sino yung mga anak nag-aaral sa public school? Yun. Kaya may mga ito testigo. Nay, pandemya. Ano sinabi ni Secretary Liling Briones? We will adapt to online learning. No face-to-face classes. Ano ang kailangan ni nanay? Ano kailangan ni tatay? Kailangan niya ng tablet. Tama mali? Nagkaroon ba ng tablet ang mga estudyante natin sa Maynila? Talaga? Promise? Nararamdaman niyo? Nahawakan niyo? O hindi lang tablet, pati internet. Tama ba? Walang tosga si tatay, walang tosga si nanay. Nakatawid ang pag-aaral ng kanyang anak. Ipagtanong po ninyo sa lahat, lalating ko po na public school teacher, 10,300 teacher, 11,000 laptop. May laptop na sila, meron pa silang internet. Nakatawid tayo sa pandemya, sa pag-aaral ng ating mga anak. Tama mali? Nomad ka, 1 billion yung appliances. Magkano internet? 300 million. 1.3 plus, nomad ka, 6.3. Nomad ka, 7.6. Marami bang pera yun? Marami? Bilyon-bilyon? Hindi ko pa binanggit. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, daang-daang libo ang halaga ng bawat isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng taga Maynila na may COVID-19. AstraZeneca, bakuna dito, bakuna doon. Eh yung mga pinagdududududut natin sa ilong, adik na nga tayo eh. May umuubo lang, tamang hinala ka na eh. Tama mali? Eh bakit 5-5 ang tutukan ng ilong natin? Bakit? Dahil marami tayong testing kit na binili para sa mga taga Maynila. Pumanatag lang ang kalooban niya na siya ay walang COVID. Tama mali? May toskas ba yun? Daan-daang milyon ang ginastos ng gobyerno. Nay, maalala nyo naman, Chinese General, sarado, wala ng COVID bed capacity. St. Luke's, UST, wala ng COVID capacity. Pero ang Maynila, may 300 million na COVID hospital sa Luneta. So, Nay, huminto ba ang gobyerno? Hindi. Bakit? Habang araw-araw kinakaharap ko yung COVID, maitawid ang tao, mapapanatag ang tao, ginawa, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Base Community, pabahay. Saan tinapon? Sa probinsya? Hindi. Sa loob ng Maynila, katulad ng ginawa ng Singapore sa kanyang mga mamamayan. 9 times
Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Naitay, 3 years ago, nagawa na ang Magsaysay High School. 5th floor na, 3 years after, 5th floor pa rin. Ay kung nagsisinungaling po ko, pumasyal po kayo sa USC, sa Espanya, makikita ninyo. Hanggang ngayon, yung pinagbabanggit ko, pandemya pa yun, natapos. Baseco Hospital, 3 years ago, tapos na, 3 years after, sarado pa. Kung kayo'y may kakilala sa Baseco, huwag nyo na ako iboto. Pag mali yung sinasabi ko, kung may kakilala kayo sa Baseco, ipagtanong nyo kung bukas na yung hospital nila. Hindi po ako doktor, doktora sila. Naitay, 10-story fully air-conditioned bagong hospital ng Maynila. May CT scan machine, may MRI machine, hindi nyo pa nagagamit. Bakit? Hindi ko po alam, hindi po ako mayor ngayon. Tanong, mura ba itong mga makinang to? Ang sagot, hindi. May hundreds of millions. Daang milyon po ang halaga niyan ng MRI machine at ng CT scan machine. Bakit? Kasi pag tumama yung Tosca sa Utaw, mahal ang 7,000, mahal ang 30,000. Kaya nga yung iba, pag isi-CT scan sila, pag i-MRI sila, ano sabi ng pasyente? Okay na po ako, Dok, chichicha ko na lang yan. Ano nakukuha ng pasyente? Kispirin, Yakapsun, Himaspirin. Why? Kasi wala tayong gamit. May gamit tayo. Matanong ko lang, ba't hindi nyo nagagamit? Hindi ko po masasagot. Pero meron ba yan? Meron. Nandiyan yan ba yan? Nandiyan yan. Bago ba yan? 3 years ago. Hindi ko lang alam ngayon. Naitay. Ano? Puro sila utang. Utangin na yan. Tanong ko po sa inyo mga nanay tatay, ang tagal nyo na, marami dito. Ayan, may mga edad, marami na kayong mayor na nakita. Marami na kayong mayor na namuno sa atin. Sa mga matatanda ko na lang i-address ko. First time kayo nakakita ng mayor na pagawa ng pabahay ng ganyang karami. Tanong, may utang ba Pilipinas? Malaki? Trilyon. Tama mali? May utang ba Amerika? 3 trilyon dolyar ang utang ng Amerika. O sa Pilipinas na lang, trilyon ang utang. Natikman nyo ba? Naramdaman nyo ba? Nakita nyo ba? Yung bilyon nating utang, naramdaman ba ng tao ba yan? Napakinabangan ng tao? Maligaw yun eh. Maligaw yun. Maligaw. O sige, pagpalagay natin, pagbigyan na natin sila, total, binigyan tayo ng 1,000 eh. Okay lang. Sabi nila mali. Sige, ito po ko sa harapan ninyo. Kung yan ay mali, kung ginawa ko yung mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba istayer ko nun? Mali pala eh. Ba't yung naprobahan? Mali pala eh. Lalo na yan si Chihuahua. Hindi ko pala nagpasin yan. Bakit? Hindi, totoo lang. Real talk lang. Para lang maalala ninyo, si Chihuahua, majority floor leader. Ano ibig sabihin nun? Siya magpapasa ng batas. Siya mag-aproba ng kontrata. Siya ang leader sa konseyo. Noong kasagsagan ng pandemya, tuwan-tuwa sila. Bakit? Natutuwa ang tao. Bakit natutuwa ang tao? Panatag ang pamumuhay nila. Nakaramdam ang tao na may gobyerno. Sila naman pabot-abot pa ng food box, sumanyanga pa. Ngayon lahat mali. Bakit? Kasi kalaban niyo ako.
Tigilan yan. Masamang bisyo yan. Tamang inaga. Ito talaga mga crooks na to. Chihuahua. Nalulungkot ako kasi bakit? Tingnan ninyo, nag-cutting ribbon sila ng San Lazaro Residence, 3rd District yun. Ng San Sebastian Residence, 3rd District yun. Nag-cutting ribbon sila, tuwan-tuwa sila. Sila daw ang may gawa noon. O sige, pagpalagay natin, si kayo may gawa? O sige, inabot nyo lang yan eh. Pero yung pinampagawa noon, inutang ko, kasalanan ko. Wow! Heavy oh. Pabalik na ako para sa iyo. Huwag niyo masyadong lakasan. Bagay, pag nilakasan niyo, sigaw niyo, babahan ng AX. Tupad-tupad. Kaya, eto kapag dito, mga nanay tatay ko, nagbaba yung form. Hindi ko pa sinasabi, mukhang may nakakarelate ka. Pag bumaba yung Jeo, ayos, tupad, akap, yung akap, hindi akap yan, akit yan. Huwag kayo magpapaakit ha. Kunin nyo, sa totoo lang ha, ito real talk. Sa totoo lang, bawal na yung ginagawa nyo dyan. Hindi naman, tingnan nyo lang sa sarili ninyo. Bago mag-28 ng Marso, ito sa batas, bago mag-28 ng Marso, lahat pwede pa. Pagdating ng 28, onwards hanggang bawal na yan. O kita mo? Sabi ko na matatalino mga taga Maynila eh. Dito to, ano lang, real talk lang tayo. Pero ako naman kasi, panatagal loob ko, bakit? Matatalino naman kayo. May tiwala naman ako sa inyo. Magpapaakit ba kayo? Oo. Kaya ngayon, Nay, Tay, after everything said and done, saan kayo nakakita? Ako inakusahan, ako umamin. Bakit? Ipaninindigan ko yung ginawa ko. Bakit ko paninindigan? Isa lang masasabi ko. Kahit ako lang mag-isa maglakad sa Elias, sa buong Maynila, at least matangos ang ilong ko masabi, salamat sa Diyos, nakaraos kami ng pandemya. Tama ba? O ngayon, narinig nyo na lahat. Yung kwentong may kwenta. Gusto nyo pa ba akong bumalik? Sigurado mo kayo sa akin. Talaga, gusto nyo akong bumalik? O sige. Ito naman. Yung kwento kanina, kwentong may kwenta, yun ang nakaraan. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Kasi yun ang dapat yung naririnig. Yung ginawa at gagawin. Tama ba rin? Matanong ko lang kayo, Nay. Ito kasi gusto kong unang gawin. Narinig ko nito sa ibang mga taga Maynila. Pero gusto ko rin matanong dito sa Elias. Matanong ko lang kayo. Kung napapansin nyo, yung napapansin ng maraming tao at napapansin ko rin. Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Napapansin nyo? Hindi na napapansin ko eh. Hindi na dumudugyot! Ano nangyari sa atin? Pumanatag na kayo. Ang una kong gagawin, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila.
Walang tosgas yun. Wala, sa totoo lang. Yung gawin mong maaliwalas, yung pamayanan, walang gastos yun eh. Sa totoo lang. O, pangalawa kong gagawin, tatanungin ko rin kayo kung nararamdaman nyo ba, kung nakikita nyo ba, Nay, Tay, napansin nyo nagbalikan na may mga kriminal dito sa Maynila? Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Wala nang pinipiling oras. Nakita nyo yung Arten, nakita nyo yung Espanya, nakita nyo yung Divisoria. Hoy, mga tulongges, 35 days na lang kayo. Pabalik na ako. Hindi totoo. Nay, may awa ang Diyos. Ito lang, ako medyo nagpapanting na rin ang tenga ko. Sa totoo lang. Kasi parang walang gobyerno. Saan ka nakakita? Ha? Driver ng jeep. Dadakmain ng 4 na bata. Yung kinintang barya. Broad daylight. Ano ba namang klaseng gobyerno tayo? Anak ninyo galing sa trabaho. Hindi sigurado kung buhay pa eh. Baka nagawa ng cellphone. Bakit? Balik ka ng mga tulong sa Manila eh. O Nay, Tay, pumanatag kayo. Mayawa ang Diyos. Nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Nagawa ko ba yun? Kaya ko bang gawin? Walang tulugan. Kaya ko din. We're talking from men. Alam mo, nakakapanlambot eh. Alam mo yung di bali mahirap ka, pero maaliwalas ang kapaligiran mo. Hindi bali mahirap ka, magkaroon ka ng kapanatagan sa pamumuhay. Tama ba? Yung bang gusto natin mga magulang? Yung bang pangarap natin para sa mga anak natin? Oh, pangatlo kong gagawin. Oh, ibabalik ko lang yung napanood ninyo. MBN. Reggie, sabay tayo ah. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Yung lahat ng ginawa ko na yon, uulitin ko lang. Kalinisan, kapanatagan, walang tosgas. Yung 4 na yon, may tosgas. Kung nagawa ko dati, gagawin ko lang ulit sa darating na panahon para sa inyong mga anak, para sa inyong pamilya, para sa lungsod ng Maynila. Bakit ako naniniwala sa MBN? Kaya yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew eh. Pinataas niya ang antas ng pamumuhay ng kanyang nasasakupan. Eh may formula na yun eh. Maayos ba Singapore? Yes! Maayos? Yes! Sino hindi pa nakapunta Singapore? Yes! Sino gusto pumunta Singapore? O ingat. Charot. Hindi totoo po. Yun ang pangarap ko eh. Bakit ko pangarap ang housing? Squatter ako eh. I know how it feels na mapalayas ang kasera mo kasi wala kang pang-upa. Yung ma-squat ka pag uwi mo, wala na yung bahay mo kasi yung lupa hindi iyo. Yung public school mo, kaya ko ginanyan ko, sinobra-sobrahan ko yung public school. Alam niyo kung bakit? Maswerte yung mga anak ko. Bakit? Ipinalad na tatay nila eh. Nakapag-aral sila sa private school, senior school. Wow! Diyos ko, apakamahal. Maganda ba eskwela nila? Sobrang ganda. Oh, masama ba ng mangarap ako bilang mayor na yung natikman ng anak ko, matikman din ng mga anak ninyo? Ito lang, ito lang. Ito lang, Nay. Kaya po, Nay, Tay, gusto niyo po ba talaga akong bumalik? Talaga? Promise? Pwede ba makisuyo? Pwede ba? Your Miss Choice na lang tayo. Yung chacharot ko. Hindi, dalawa lang naman ang pagpipilian nyo eh. Dalawa lang.
Dalawang grupo lang yan. Unang grupo, Yormes Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Ay, sabi mo. Hindi ako. Ayoko manito. Nay, Yormes Choice tayo. Yes! Yormes Choice ba tayo? Bakit ko yan sinasabi? Because I cannot do it alone. Sige, bigyan niyo ako ng kontrapelo. Puro kontra lang yan. Kontra rito, kontra ron. Bakit? Politika lang ang mahalaga sa kanila eh. No. Kaya ako naman nagawa dati yun eh. Katulad yan, sila Chihuahua. Kasama ko naman sila nung araw eh. Oh, nagawa ko ba yung dapat kong gawin? Oh. Eh sabi naman nila yung tama. Pinaprobahan nga nila. Ngayon mali na. Oh, Nay, ang Yormes Choice, Bong Alvarez, Robin J, Rick Stagger. Natin po niyo ba ako ganyan? Parang sarap na sarap ka. Mga kauson! Ito, magkakalaman na. Sino mas guwapo? Si Leklet, si Tol? Ha? Lek, hindi ka nakikita doon. Sino mas guwapo? Si Leklet, si Tol? Si Tol? Lagot kayo. Anyway, ang masipag na negosyal, Tol Sargal. Congress. Anay, tayo. Ako, wala ako talagang pait sa buhay. With all honesty, I'm happy kapag ang isang tao nagtagumpay at ako'y naging bahagi, maliit na bahagi ng katagumpayan ng isang tao. Kaya nga, ikinalulugod ko lagi kapag nagbabago buhay ng tao dahil sa gobyerno. O, katulad yan, halimbawa, hindi naman kubli sa inyo. Tinulungan natin si Chihuahua nung araw. Hindi naman kubli. Totoo naman eh. I'm happy for him. Ngayon, kung nagtigasan ng leeg nila, nagka-stiff-neck sila lahat, eh sila na magdala nun, hindi na ako. I always move on with our lives. Why? Talagang ganun eh. Sometimes, you really have to move fast. Kaya nga bilis kilos eh. O, total, nandiyan na yan. O, Nay, Tay, gusto nyo ba ng congressman na nakikita ninyo sa inyong kalsada? Yung congressman na mas busy pa sa distrito niya kaysa sa Quadcom. Ha? Hintay na si Chihuahua. Hindi. O, total, natulungan na natin siya. O, we move on. Pwede ba? At kakisuyo ko na personal request ko lang sa inyo. Pwede ba pagpahingayin na natin si Chihuahua? Guys, wala namang buting na idulot sa inyo yun. Totoo lang. O sige, katuhan, kailan yung huling nakita yun? See? Eh pero ako, sigurado ako sa kandidato ko. Tambay sa kanto to. Totoo lang. Makakalabit mo. Hindi rin nakasimangot. Lagi nakangiti. Tama ba? Approachable. Matulungin ba? Congressman Apol Nieto. Ang aking Vice Mayor, graduate ng Political Science. Yes. So she knows the job. Aral sa kanyang ama bilang presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Siya ay graduate ng Lasal. Wow. Pero daig ko siya.
Graduate ako ng Ateneo. Yayaman din ba? Parang ayaw yung maniwala graduate ako Ateneo. Wala ba? Ay, magaling ako mag-English. Sabon? How are you? Hey Joe, hey Joe! Give me one back, Joe! Naalala niyo yung mga nakakurbata nung araw? Hinihinga mo ng sandal yan. Ako'y graduate ng Ateneo de Tondo. Hindi pa ako tapos eh. Tondo High School. I'm Vice Mayor Chi Atienza! Government shows tayo? Snake? Ay, mga taga-Ilias, ha? Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yung gitna niyan. Titingnan ko itong mga taga-Tercera. Kung nagtotoo ba? Aba, may prueba. Kayo yung nagtotoo sa pangako niyo. After election, ako naman ang singiling. Diba? Promise? Wala charot ka mo. Muli, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa oras nyo. Pasensya na sa mga nagambala namin. Alam ko may pasok pa kayo bukas sa eskwela, may pasok pa kayo sa trabaho. Wala na. Trabaho na lang. Napuyat kayo. Muli, maraming salamat. Pero, katulad ng lagi ko sinasabi, I cannot do it alone. I need them. Yes. I need you. Because all of us here, kita nyo, Teresa, English talaga. lahat tayo dito. If we go together, we can make Manila great again. Maraming gabi, pagpanayin nawa kayo ng Pog May Gabaw. Maraming salamat po. Manila! Selfers, thank you!